Hey mga brods, gusto nga ng SMB na ibalik na as a head coach. Ito pong si Coach Leo Austria dahil kasalukuyang consultant nga ito ngayon at bumalik na ngayon siya sa SMB at bilang isa sa mga nagmamando ng mga players ngayon. Pero yun nga mga brods, ang gusto talaga ng mga fans na maibalik ito pong si Coach Leo Austria na merong 9-time PBA champion kung saan nagawa yan dito ni Coach Leo sa SMB as a head coach mga kabrods. Dito kasi kay Coach George Gallant, wala pa itong kampyonato sa SMB as of now. Pero as an assistant coach, meron na rin siyang 10 beses na kampyonato dito sa PBA. Pero mga brods, si Coach Leo Austria kasi, siya ang isa sa mga nag-fit talaga sa SMB. Kilala na niya mga players mga kabrods. Simula ng mga 2013 or 2014, dito na niya simulang nahawakan ng SMB ay talagang dito na nga niya nakilala hanggang ngayon ang mga SMB players mga kabrods. Ngayong Commissioner's Cup, maraming pabatikos dito kay Coach George Gallant dahil kesyo ganyan. Dahil ito nga, natalo sila sa NLEX Road Warriors dahil hindi nga niya namando ng maayos ang mga players ng SMB. Tapos meron pa silang mga bagong kuha dyan like Jeron Teng. Tapos ito pong si Kit Jimenez, dito sila nagagalit. Bakit binangko niya ito pong si Kit na knowing na ito pong si Kit Jimenez meron naman talagang kayang mapatunayan dito sa game. Why not? Hindi niya binigyan ng chance. So mga brods, talagang ganyan talaga yung mga fans natin dito sa PBA kapag alam natin na kapag itong mga coach na ito tagilid, katulad nga ni Coach Chot Reyes, kapag alam nilang may binabangko ito, dito sila nagagalit. Pero syempre, respect pa rin sa mga head coach na ganyan dahil sila naman talaga ang mga nakakaalam kung paano magmando. Kaya nga, di ba? Sila ang C9 as a head coach. Pero mga brods, ito pong si Coach Leo Austria sa ngayon, ito na ang gustong mabalik ng SMB dahil ito pong si Coach George Gallant sa mga past few seasons ng SMB. Yes, alam naman natin laging nakakapasok sa playoffs ang SMB pero hindi na kasing katulad ni Coach Leo Austria kung saan nakakakampiyon sila ulit mga kabrods. Kaya nga ito pong si Coach Leo Austria, gustong gusto na rin itong mabalik ng mga players na ito dahil ito pong mga players rin ng SMB ay alam na natin na napamahal na nila dito kay Coach Leo Austria kung saan itong mga players ng SMB kapag alam nilang si Coach Leo Austria ang nagmamando, mas nakikinig sila, mas alam nila yung play ni Coach Leo at mas napapadali ang play. Pero yes, sinasabi nila wala yan sa coach, nasa player yan. Ano nangyayari ngayon mga kabrods? Ang lakas ng lineup ng SMB pero hindi sila manalo-nalo. Knowing na yung NLEX lineup na yun, wala naman masyadong superstars din doon mga kabrods kung saan puro sila team play. Kung saan ito ring import na si Thomas Robinson, kung tutusin nga, kayang-kayang depensahan niya ng SMB pero hindi nila na-depensahan ng maayos. Kaya nga mga brods, ito pong si Coach Leo Austria, abangan natin ito kapag ito pong si Coach George Gallant nagpatuloy-tuloy ng mga ganitong mga losses. And kapag mga mabababa ang mga performances nito every season, baka dito na nila ibabalik ang kanilang champion coach. Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa-isayin natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ang ganda nga ng opening game ng Barangay Ginebra San Miguel versus Converge Fiber Xers. Although ang ganda talaga ng labanan na ito mga kabrods dahil ito na nga, ito pong si Tony Bishop ang gumawa rin talaga dito sa Barangay Ginebra San Miguel at ginulat niya ang Barangay Ginebra fans dahil parang nga daw hindi nawala si Justin Brownlee sa kanilang lineup mga bros. Dahil ito pong si Tony Bishop, iba ang laruan talaga nito mga bros. Talagang all out maglaro. Lahat talaga kayang-kaya niya mga bros. Kung saan nagtala siya ng 34 points, 12 rebounds, 3 assists, 3 steals, and 2 blocks. Mga kabrods, ang galing talaga rin nito ni Tony Bishop. Makikita mo talaga yung Euro style ng laro nito, yung simplicity ng laro, yung talagang yung smoothness ng laro ni Tony Bishop and yung kanyang team play rin mga kabrods. Talagang every possession makikita mo na ito pong si Tony Bishop talagang ilang din kung tumira. Kaya talagang they go for the
talagang open naman. Kaya itong mga broads, ito po sa Barangay Ginebra San Miguel, alam naman natin gusto rin nilang ibalik si Justin Brownlee after nga ng kanyang ban dito mga broads. Pero ito pong si Tony Bishop, parang ito ang isa sa mga gugustuhin talaga ng Barangay Ginebra San Miguel as their import talaga. At syempre, pasalamat na rin dito kay Tony Bishop dahil talagang binigyan niya ng magandang laro ang mga Barangay Ginebra fans sa opening game ng Barangay Ginebra San Miguel versus Converge Fiber Xers. Kaya jackpot na jackpot talaga ang Barangay Ginebra San Miguel dito. Sa mga locals naman, 25 points naman. Ito pong si Christian Stonhardinger and Scotty Thompson na may 13 points. Japet Aguilar, 11 points. Pringle, 8 points. Pero dito kay Hamisi, wala rin tayo masyadong nakitang mga scoring ability dito kay Hamisi dahil 7 points lang ang kanyang tinala. Pero meron naman siyang 8 rebounds, 2 assists, 2 steals, and 1 block. So, not bad na rin para dito kay Hamisi, mga kabroad, sa kanyang debut game sa Barangay Ginebra San Miguel. Pero kulang pa ang kanyang points dito. Dapat talagang gusto niya talagang tatagal pa sa Barangay Ginebra San Miguel para nga maging worth it naman yung kanyang sinahod dito sa Ginebra. Dapat magbigay siya ng mas magandang stats dito sa points ni Hamisi. Final score natin 100-86. Talagang ang Barangay Ginebra San Miguel ang nagawagi versus Converge Fiber Xers, mga kabrods. Pero mga brods, itong labanan na ito talagang madikit-dikit lang after ng first half. Sa second half na lang nagkatalo-talo dahil umiinit na nga ito pong sino Tony Bishop and Christian Stonhardinger. Pero yun nga mga kabrods, ito pong si Justin Brownlee. Nihintay rin natin ang pagbalik nito sa Barangay Ginebra pero mukhang hindi na nila papabalikin pa si Justin Brownlee dito ngayong season kung ganito naman kaganda yung pinapakita nga po dito ni Tony Bishop. Baka nga mga Commissioner's Cup Conference nga, baka si Tony Bishop na lagi ang kukunin dito ng Barangay Ginebra San Miguel. Tapos sa Governor's Cup naman, ito pong si Justin Brownlee dahil yung attitude nga ni Tony Bishop ang isa sa mga nagustuhan talaga ng Barangay Ginebra San Miguel. Pero yung ito pong Barangay Ginebra squad, ito pong lineup na ito, ang ganda na ito mga kabrods dahil ito pong si Coach Tim Cone, alam na niya kung paano imando ito pong mga players niya. Kaya maganda dito sa Ginebra kahit yung mga bago silang players, tapos mga broads minsan hindi nagkakamuyan, alam ni Coach Tim Cone kung paano gamutin yan dahil syempre alam naman natin ng Ginebra nasa mabuti silang kamay, lalong-lalo na kapag meron kang mabuting head coach and matalinong head coach mga kabrods. So ikaw mga brods, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, sa tingin nyo ba ito pong si Justin Brownlee dapat pa bang ibalik ito ng Ginebra or si Tony Bishop na lang all throughout this conference? Komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods. Isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is overrated highlights yun lang. I'm out. Video is brought to you by 1xBet. So matagal ko nang ginagamit ito mga brods at kumikita na rin ako dito kaya i-share ko ito sa inyo kung saan ito pong 1xBet ay isang betting platform. Pwede kang tumaya dito ng mga paborito mong kuponan, mapa PBA, NBA at kahit anong sports mga brods. So kaya nga para makukuha mo yan, gamitin mo ang ating promo code na OBR and yung link ay nandyan sa pin comment section sa ibaba mga kabrods. So ito pong 1xBet, huwag kayong mag-alala dahil may mga partnership na ito katulad ng FC Barcelona, La Liga at mga big companies like PSG mga kabrods. So get up to 7,000 deposit sa unang deposit mo pa lang yan and you can easily withdraw here winnings through Paytm, bank and other easy methods mga brods. So matagal ko na talagang ginagamit ito kaya nga mga brods, mag-bet ka na kung saan gamitin mo ang ating promo code na OVR and yung link nandyan sa pin comment section sa ibaba.